Si Mary Jane Veloso ay isang Pilipina na naging sentro ng atensyon ng mundo dahil sa kanyang dramatikong kwento ng pagsubok at pagkikibaka sa ilalim ng isang mabigat na kaso ng droga. Ang kanyang buhay ay isang kwento ng hirap, sakripisyo at kontrobersya na umantig sa puso ng maraming tao. Si Mary Jane Veloso ay ipinanganak sa Cabanatuan City, Nueva Ecija at lumaki sa isang simpleng pamilya. Sa murang edad, nagkaroon siya ng malaking pangarap para sa kanyang mga anak, isang ulirang ina. Ginusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya, kaya't napilitan siyang maghanap ng trabaho sa ibang bansa tulad ng maraming Pilipino. Noong 2010 sa edad na 25, pinangakuan si Mary Jane ng trabaho bilang domestic helper sa Malaysia. Gayunpaman, nadala siya sa Indonesia ng kanyang recruiter. Walang kamalay-malay, binigyan siya ng bag na may nakatagong 2.6 kilo ng heroin sa lining. Pagdating sa Yogyakarta, Indonesia, natuklasan ng mga otoridad ang droga at siya ay naaresto. Sinampahan si Mary Jane ng kasong drug trafficking. Pagkabilis na nahatulan ng kamatayan sa pamagitan ng firing squad. Hindi nakapagsumiti ng maayos na depensa ang kanyang kampo dahil hindi niya naintindihan ang legal na proseso sa wikang bahasa Indonesia. Mabilis na naging kontrobersyal ang kaso dahil maraming naniniwalang siya'y biktima lamang ng human trafficking at hindi isang drug courier sa kanyang kagustuhang kumita ng pera sa kanyang pamilya. Noong Abril 2015, na-schedule si Mary Jane na ma-execute kasama ng iba pang mga dayuhang nahatulan ng kamatayan. Sa mga huling oras, bago ang pagbitay, nanawagan ang kanyang pamilya, gobyerno ng Pilipinas at iba pang organisasyon sa buong mundo para maligtas siya. Sa dramatikong pagkakataon, ilang minuto bago ang firing squad, ipinasuspende ng pamahalaan ng Indonesia ang kanyang pagbitay dahil lumitaw ang testimonya laban sa kanyang recruiter sa Pilipinas. Matapos ang mahigit na isang dekadang pagkakatulong sa death row sa Indonesia, sa wakas ay natulukan ang paghihintay at panalangin ng pamilya Veloso. Ang desisyon na pauwiin si Mary Jane sa Pilipinas ay resulta ng matagal na negosyasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia. Lumabas na sa wakas ang matibay na ebidensya laban sa kanyang recruiter na nagbukas ng pagkakataong maabsuelto siya sa kanyang kaso. Ang kanyang pagbabalik ay naging posible dahil sa patuloy na pagsisikap ng mga human rights organizations, abogado at gobyerno na walang tigil na nawagan sa Indonesia na bigyan siya ng justisya. Sa ilalim ng kasunduang ginagawa ng dalawang bansa, si Mary Jane ay ipinaubaya sa Pilipinas upang makapagbigay ng testimonya laban sa mga nag-recruit sa kanya at upang muling makapiling ang kanyang pamilya habang nilalakad ang tuluyang paglilinis ng kanyang pangalan. Noong araw ng kanyang pagbabalik, nagtipon-tipon ang kanyang pamilya sa paliparan, bitbit ang mga banner, bulaklak at walang pigilang luha. Sa pagbaba ni Mary Jane mula sa eroplano, sinalubong siya ng yakap ng kanyang mga magulang at mga anak, na noon ay maliliit pa nang siya ay mawalay sa kanya. Ang kanyang mga anak na ngayon ay mga binata na ay lumuluha habang mahigpit siyang niyakap, ulit-ulit na sinasabing, "Welcome home, Mama." Ang mga eksena ay labis na kaantig. Ang kanyang ama, ina na nagsakripisyo ng lahat upang iligtas siya ay halos hindi makapaniwala na muli nilang
magkakasama ang kanilang bunso. Ang kanyang mga kapatid at iba pang anak ay nagpasalamat sa Diyos sa mga tumutulong at sa mga nanindigan para kay Mary Jane. Ang kanyang pagbabalik ay itinuturing na isang himala at simbolo ng tagumpay laban sa kawalan ng hustisya. Sa ngayon, si Mary Jane Veloso ay nasa correctional facility, naghihintay ng tamang panahon upang tuluyang makalaya at muling makasama ng lubos ang kanyang pamilya. Para sa mga updates at susunod na mga videos, mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo. Maraming salamat at magandang araw.